Saan ito? Hindi ba't nasa laboratorio ako at sumabog? Natangay ng pagsabog, tumama sa pader at nawalan ng malay. Lin Fan. Isa ka lang asong alila ng angkansu. Kaapat dapat ka pa bang kumain? Dilaan mo nga ang lahat ng ito. Natransmigrate ako sa katawan ng isang walang kwentang asawang lalaki. Mabuti. Mabuti. Itong paghiganti, itatak ko ito. Balang araw. Babayaran mo ito ng 100 beses. Ano ito? Gintong daliri. Hindi ako pinabayaan ng langit. Gamit ang sinaunang aklat ng pagluluto ng bato. Sino ang makakapigil sa akin sa buong mundo? Binata, umalis na po kayo sa angkansu. Sinabi ng panganay na Ginoo, bubugbugin pa kayo bukas. Kung patuloy pa, mawawalan na kayo ng buhay. Lolo, salamat. Ngunit hindi ako alis. Dahil sinakop ko ang iyong katawan, ang iyong paghihiganti, ako ang gaganti. Ang iyong kahihiyan, ako ang maglilinis. Hindi pa pala patay ang walang kwenta. Matibay ang buhay mo ah. Suming, ang usapin kahapon, dahan-dahan kitang pagtutuusin. Ikaw lang? Isang walang kwentang hindi makapag-ipon ng espiritu? Nakailag siya? Wala akong oras ngayon para makipaglaro sa'yo. Hulihin siya. Sinabi ko na, wala akong oras ngayon para makipaglaro sa'yo. Ito, paano ito nangyari? Suming, maghanda ka at maghintay. Paano naging ganito kalakas ang walang kwentang ito? Tumigil ka. Ito ang silid-tulugan ng pinuno ng angkan. Mga walang pakialam, huwag pumasok. Pumunta ako upang gamutin ang matandang Ginoo. Ikaw, isang walang kwentang asawang lalaki, makakapanggamot, umalis. Tama na, Lin Fan. Anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Ang lumasugat ng matandang Ginoo ay bumalik. 3 araw na lang. Kaya ko siyang iligtas. Paano mo nalaman? Pasok ka. Buhayin ang mata ng sining ng pakikipaglaban. Ah, kaya pala. Ang lihim na pinsala mula 30 taon na iipon sa iyong lakas. Ikaw, talaga bang nakikita mo ang ugat ng sakit? Ihanda mo ang mga karayom na pila. Kukunin ko ang mga halamang gamot. Ang asawang walang kwenta, marunong palang gumamot? Kung mapapabayaan mo ang sakit ng matanda, kaya mo bang panagutan? Mga taong tumitingin sa iba ng may paghamak. Handa na ang lahat ng kailangan. Ilanan. Lolo, King Chue, ano nangyari? Matanda, naalis na ang mga bara sa iyong lumang pinsala. Uminom ka ng 3 beses nitong gamot at gagaling ka na. salamat. Tinipon ko kayong lahat ngayon upang magpahayag ng isang bagay. Iniligtas ni Lin Fan ang buhay ko. Mula ngayon, siya ang pinakamahal na panauhin ng ating angkansu. Sino man ang mapakita ng kawalang galang sa kanya, ay magpapakita ng kawalang galang kay Sudingbang mismo. Lolo, walang kwenta yan. Tumigil. Si Lin Fan ay mahusay manggamot. Hindi mo siya dapat tinagwiwikaan ng ganyan. Lin Fan, anumang gantimpala ang gusto mo, hilingin mo lang. Matanda, ang nais ko lang ay isang lugar na mapagpapahingahan. Mabuti. Mula ngayon, lilipat si Lin Fan mula sa Kamalik at titira na sa silid sa silangang bahay. Lin Fan, saan mo natutunan ang iyong kakayahan sa panggagamot? Nagkataon lang na nakakuha ako ng isang sinaunang aklat at nag-aral mag-isa. Kahit ano paman, salamat sa pagliligtas sa lolo ko. Ito ang aking pasasalamat. Ito ay isang mainit-init na batong hiyas. Mauna ka na sa iyong mga gawain. Salamat. Lin Fan, nag-iba ka. Paliko po. Kapwa, ang ganda ng tindig mo, mukhang matalino at malakas.
Pupunta ka ba sa pagsusulit ng samahan ng mga manggagawa ng bato? Sino ka? Ako si Wang Fugi. Tawag sa akin, Wang Pangzi. Dito sa lungsod ng Yunchao. Wala akong hindi alam na balita. Pagsusulit ng samahan ng mga manggagawa ng bato. Ayos. Dalhin mo ako doon. Halika, isasama kita. Kuya Lin, itong samahan ng mga manggagawa ng bato. Pinakamalaking samahan ng mga manggagawa ng bato sa lungsod ng Yunchao. Kuya Lin, nakikita mo ba yung babaeng nakaputi? Yan si Murong yan, ang banal na dalaga ng samahan ng mga manggagawa ng bato. Ang pinakamagaling na magluto ng bato sa buong Yunchao. Walang kwenta, sasali pa sa pagsusulit ng samahan ng mga manggagawa ng bato. Tahimik. Sa pagsusulit ng samahan ng mga manggagawa ng bato, bawal ang maingay. Ikaw ba yung walang kwentang lalaking asawa na sumalba kay matandang Su? Ako nga. Iba ang medisina sa pagluluto ng bato. Sana naman, hindi kasing walang kwenta ng pangalan mo ang pagluluto mo ng bato. Banal na dalaga. Hintayin natin. Simula na ang pagsusulit. Unang pagsubok, pagkikilala ng mga halamang gamot. Buksan, mata ng makadiyos na lakas. Kaya niyang akitin ang espiritu ng kalikasan. Napakadali. Ang bilis niya. Pangalawang pagsubok, aktwal na pagluluto ng bato. Gamitin ang ibinigay ng mga halamang gamot upang gumawa ng bato ng pagtitipon ng hininga. Walang kwenta. Pangalawang antas lang yan. Tingnan natin kung paano mo ito gagawin. Ang pamamaraan niya, baka ito na ang sinaunang sining ng pagluluto ng bato. Tapos na ang oras ng pagsusulit. May marka ang bato. Ito ay bato ng pagtitipon ng hininga ng pinakamataas na uri. Impossible. Nakaluto ka ng perpektong bato sa loob lang ng isang sandali. Prinsesa ng banal na pagkababae, sa tingin mo ba basura pa rin ako? Ang nagwagi, si Lin Fan. Huwag kang magyabang. Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Ano? Ito ang kabayaran sa sipa mo kahapon. Nangahas kang manampal sa akin. Zooming, tandaan mo. Hindi ako si Lin Fan na kayang-kaya mong apihin. Siya pa ba yon? Yung basurang lalaking asawa na pumasok sa angkan ng asawa? Pasok. Ano nang ginagawa mo sa ganitong oras? Nahijack ang kargamento ng angkansu. Malaki ang nawala. Sabihin mo. Baka matulungan kita. Ikaw, usapang negosyo ito. Ang Black Wine Fortress ang nanghijak, di ba? Paano mo nalaman? Black Wine Fortress lang may kakayahang manghijak nito. At saka, may taksil sa loob. Taksil. May nagtutulak ng impormasyon. Malinaw na may taksil na nagbibigay ng impormasyon. Ama, ako po ay nagkamali. Sino ang nag-utos sa'yo? Ama, prinsesa, si Ginoong Suming po ang nag-utos sa akin. Salbaheng anak, ito, paninirang puri ito. May saksi at ebidensya, Suming. Ano pa ang masasabi mo? Mga tauhan, ikulong ninyo siya. Walang sala. Wala akong sala. Pasok ka. Salamat, Lin Fan. Ano bang salamat-salamat pa? Mag-asawa na tayo. Sino nang mag-asawa mo? Bisita ka, di ba? Bakit nagtatago? Ang bilis mo. Pero, hindi pantay ang hininga mo. May sugat ka. Ikaw. Gusto mo bang mamatay ng mas maaga? Paano mo nalaman? Alam ko, kaya kitang iligtas. Ano ang kapalit? Deal. Lolo Su.
Ako si Xiao Shanju mula sa Chansuan Sect. Narito pa sa iyong kaawan. Kumusta, Miss King Chu? Matagal na tayong hindi nakita. Ginoong Xiao. Ito ang walang kwentang asawa na pumasok sa angkansu. Lolo, nakakahiya lang sa pamilya ang pagstay ng basurang ito. Ngayon na lang, payagan na natin siyang makipaghiwalay kay King Chu. Kung papayag lamang si Miss King Chu, magiging magkamag-anak na ang ating mga pamilya. Xiao Chenju, sino ka ba? Anong kaapatan mong mangahap sa asawa ko? Ayos, ang tapang ng isang basura. Kung gusto mong mamatay, igagran ko yan. Hindi ka karapat dapat sa aking asawa. Ayos, isang basura. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, bibigyan kita. Ikaw ay nakasalo ng palad ko. Ako si Lin Fan. Ay hindi isang walang kwenta. Ikaw ay nagtago ng iyong tunay na lakas. Hindi ako nagtago kailanman. Bulag lang kayong lahat. Yun ba yung asawang walang kwentang pumasok sa pamilya mo? Nakasalo siya ng isang palad ni Xiao Chanju. Si Xiao Chanju ang numero unong henyo sa Yunchao. Mabuti. Ako si Sudingbang, tama nga ang hinala ko sa'yo. Paano ito nangyari? Paano naging ganito kalakas ang walang kwentang ito? Mabuti, napakabuti. Lin Fan, tatandaan kita. Tumigil. Kanina magpapakasal ka sa asawa ko, ngayon alis ka. Ano ang gusto mo? Huwag kang magsalita nang walang galang. Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? O kaya, ako na ang magpapaumanhin para sa'yo. Paumanhin. Kingsue, bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Lin Fan. Sino ka talaga? Ako si Lin Fan. Ang iyong asawa. Huwag kang magbiro. Asawang walang kwentang pumasok sa pamilya. Paano makakasalo ng palad ni Xiao Chanju? Paano makakaunawa ng medisina at pagluluto ng bato? Kung sasabihin kong nagkunwari lang ako noon, maniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Hindi ganoon kabilis magbago ang isang tao. Kingsue. Sino man ako, hindi kita sasaktan. Hindi ko sasaktan ang angkansu. Ito lang, maaari mo bang paniwalaan? Naniniwala ako. Kuya Lin, may malaking problema. Kuya Lin, malubha ang alkalde. Walang doktor. Gantimpala, 1,000 tael sa makagagamot. Bahay ng alkalde. Kuya Lin, magandang pagkakataon ito. Kung magagamot mo ang tao ng alkalde, lalaganap ang iyong pangalan. Ang alkalde na si Zhao Wuji ay hindi basta-basta. Kung magaling, okay. Kung hindi, Huwag mag-alala. Kaya ko lahat. Tara, tingnan natin. Mga walang kwenta. Lahat kayo ay walang kwenta. Kagalang-galang na alkalde, hayaan niyo po akong subukan. Sino ka? Alkalde, siya ang nagpagaling kay Matandang Su. Mabilis. Pakiusap, kaibigang Lin Fan. Tuloy po. Binuksan ang mata ng sining ng pakikipaglaban. Nalason siya. Ayos na. 3 pang reseta at gagaling na siya ng tuluyan. Ganoon na lang? Ayos na? Maraming salamat, mahusay na manggagamot sa pagligtas ko. Mahusay na manggagamot, hindi, Dr. Lin mula ngayon. Ikaw ang pinakamahalagang panauhin sa aking tahanan. Walang anuman, alkalde. Ang bayad po, 1,000 tael. Iabot niyo na. Mabuti. Diretsahan. Tao. Kunin ang salapi. Kuya Lin, yaman mo na. 1,000 tael ng pilak. Pangzi. Gusto mo bang sumabak sa isang malaking bagay? Malaking bagay? Anong malaking bagay? Magtayo tayo ng klinika. Ikaw ang tagapamahala, ako ang doktor. Ako ang magiging tagapamahala. Grand opening ng bahay na muling pagkabuhay. Lunas sa lahat ng sakit.
Sinasabi nila na si Lin ang bantog na manggagamot. Linfan, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ang pagbubukas ng klinika ay hindi basta-basta. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Doktor, ang binti ko, ilang taon nang sumasakit. Kaya pa ba itong gamutin? Matagal ng karamdaman, mahirap gamutin. Lolo, pasok na po kayo. Mukhang kaya nga, parang imposible. Kaya talaga niya? Akupunktura ang ginagawa niya. Wala nang sakit. Salamat sa Diyos. Gusto ko ring magpatingin. Ang sakit mo, kailangan mong magbawas sa pagkain. Ito ang birhen ng samahan ng mga manggagawa ng bato, si Linfan. May sasabihin ako sa'yo. Umila ka. Pinapapila mo ako. Sa harap ko, walang mayaman o mahirap. Unang dumating, unang inaasikaso. Berhen, saan po kayo masakit? Wala akong sakit. Narito ako para tanungin ka. Saan mo natutunan ang iyong pagluluto ng bato? Sekreto. Ikaw, pwede mo ba akong turuan? Pwede kitang turuan. Ano ang kondisyon? Tawagin mo akong guro. Ang halamang ito, kailangan itong lutuin gamit ang pinakadalisay na apoy. Ito, ang ganitong paraan, hindi ko pa ito nakikita dati. Ito ang sinaunang pamamaraan ng pagluluto ng bato. Ito ang maalamat na sinaunang pamamaraan ng pagluluto ng bato. Murong yan, ituturo ko sa'yo. Dahil totoo ang pagmamahal mo sa sining ng mga bato. Ngunit kailangan mong pakakuan ako. Dito mga sila. Sinusumpa ko, hindi ko ito ipamamahagi sa iba. Bro Lin, malaking problema. May mga nanggugulo dito. Lin Fan, sa wakas, lumabas ka na rin. Seo Shenju. Pumunta ka rito sa aking klinika para manggulo. Masyado ka nang nagmamalabis. Nagmamalabis. Ikaw ang nagpahiya sa akin sa handaan. Sisiguraduhin kong magsasara ang klinika mo. Xiao Shanju. Bibigyan kita ng 3 paghinga. Para patigilin ang mga tauhan mo. Kung hindi, Kung hindi, ipagpapatuloy ninyo ang pagsira. kung hindi, pipilitin kitang gumapang palabas. Paano ka naging ganito kalakas? Sinabi ko na gagapang kang palabas. Binabalaan kita. Kung muling manggugulo ka, hindi na pagsusuka ng dugo ang mangyayari sa'yo. Umalis ka. Mabuti nga, mga estudyanteng mayabang. Dr. Lin, hindi lang magaling sa medisina, magaling din pala sa martial arts. Masyado kang nagpakita ngayon. Minsan, ang pagpapakita ay isang uri rin ng proteksyon. Hindi titigil si Xiao Tianju. Alam ko. Kaya kailangan ko ng tulong mo para imbestigahan ang isang bagay. Anong bagay? Imbestigahan mo. Kung saan nanggaling ang masamang enerhiya sa katawan ni Xiao Shanju. Saan ito nanggaling? Kuya Lin, yaman na yaman tayo. Ilang araw pa lang, nakakuha na tayo ng libu-libong tile. Pangzi, umpisa pa lang to. Linfan, may nangyari. Ano na naman? Bumalik ang dating sugat ni Lolo at mas malala ngayon. Tara na't umuwi sa Angkansu. Lin Fan, di ba't manggagamot ka? Tulungan mo naman si Lolo. Ito lason. Suming, ang kapal ng apog mo. Ano? Ano ang sinasabi mo? Nilason mo si Lolo. Gusto mong mamatay.
Huwag kang magbintang ng walang basehan. Paano ko naman gagawin yon kay Lolo? Ito ang alikabok na pumapatay ng kaluluwa na nakita sa kwarto mo. Kailangan pa bang magsalita ako? Walang hiya. Pinatay mo ako. Huwag kang lalapit. Papatayin ko siya. Ayong lahat ang may kasalanan nito. Suming, pakawalan mo si King Su. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pagkakataong mabuhay, wala na akong kinabukasan. Tumigil ka nga. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mga tauhan. Ikulong siya sa piitan. Bantayan ng mabuti. Walang makikipagkita sa kanya. Nang walang pahintulot ko. Kasawian ng angkan. Linfan, ito ang matanda ng mga manggagawa ng bato. Binata Lin, ako si Dan Chenzi. Inimbitahan kitang sumali sa samahan ng mga manggagawa ng bato. Ang matanda mismo ang humihimok sa iyo. Isang napakalaking pagkakataon ito. Pinahahalagahan ko ang inyong mabuting kalooban, matanda. Ngunit malaya ang pakiramdam ko, ayaw kong magkaroon ng mga hadlang. Mabuti, may sariling isip ka. Kung ganito, magkaroon ka lamang ng titulo bilang panghonoraryong matanda. Walang hadlang, tatanggap ka pa rin ng mga benepisyo ng isang matanda. Ano sa palagay mo? Ang honoraryong matanda. Pinakamataas na posisyon para sa panauhin. Mula ngayon, Linfan. Panghonoraryong matanda ng aming samahan, may kaparehong katayuan sa mga matanda. Bakit dapat maging matanda ang isang batang lalaki? Ama, siguradong may koneksyon siya. Alam kong may mga hindi nasisiyahan. Kung ganito, ayaw. Humamon. Pagluluto ng bato, panggagamot o martial arts. Pumili ng kahit isa. Kahit ako'y hindi makakapantay kay Matandalin, ano ba ang karapatan ninyong magreklamo? Ginoong emisaryo, lumalakas si Linfan na yun. Mga walang kwenta. Hindi nyo kayang hadlangan ang isang asawang lalaki. May amoy ng walang hanggang pinuno ng mga bato ang batang yun. Kailangang patayin siya. Ang walang hanggang pinuno ng mga bato? Hindi ba't siya'y? Huwag magtanong. Ito ang bato na lumalamon ng kaluluwa. Inumin ito, 3 bises na lalakas, ngunit mababawasan ang buhay. Ito. Kung ayaw mong mamatay, gawin mo lang ito. Linfan, may dinala akong pampalakas para sa'yo. Laksamanalin, may kailangang asikasuhin ang samahan ng mga manggagawa ng bato. Binibining Murong, asawa ko si Linfan. Sabihin sa kanya, ako muna dapat dala. Binibining Su, ang honoraryong matanda na ngayon si Laksamanalin sa samahan. Mas mahalaga ang usapin ng samahan. May kilos si Chao Tianju. Hoy, isa-isa lang. Uminom si Chao Tianju ng ikilalang bato. Biglang lumakas ng husto ang kanyang kapangyarihan at paparito na siya. Mukhang. Hindi na makapaghintay si Xiao Shanju. Linfan, ngayong araw na ito ang katapusan mo. Xiao Shanju, uminom ka ng ipinagbabawal na bato. Basta't mamatay ka lang, kahit anong halaga ay handa kong bayaran. Ano yan? Bato na lumalamon ng kaluluwa. Nababaliw na siya. Xiao Shanju, yamang ikaw mismo ang humahanap ng kamatayan. Pagbibigyan kita. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang pamana ng walang hanggang pinuno ng mga bato, kayang-kaya mong unawain.
Ang pinakamalakas na teknik mula sa sinaunang aklat ng pagluluto ng bato. Hugis ng apoy mula sa bato. Lumabas. Impossible. Uminom ako ng bato na lumalamon ng kaluluwa. Paano ako matatalo? Mga baluktot at masamang pamamaraan. Sa huli, hindi yan magtatagumpay. Xiao Shanju. Bato na lumalamon ng kaluluwa. Sino ka ba? Lin Fan, munting kaibigan, huwag kang mag-alala. Ako ang walang hanggang pinuno ng mga bato. Tinarakan ng mga duwag na lumalamon ng kaluluwa. Naikalat ang aking kaluluwa. Isang hibla ng aking kamalayan ang nagtago sa sinaunang aklat ng pagluluto ng bato. Kailan wala ng kaluluwa? Ama, isang pangkat ng mga daga na kinamumuhian ng lahat. Sayang, hindi ko sila winakasan kahit malubhas silang nasugatan. Kaya't nagpatuloy sila hanggang sa kasalukuyan. Ang amoy na daladala ni Xiao Chanju. Galing iyon sa sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. Mukhang itong sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa ang may kagagawan nito. Nalaman ko na. Sa likod ni Xiao Tianju, may isang misteryosong samahan. Tinatawag na silid ng mga anino. Sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa kung makikipag-away sila sa akin. Magbabayad sila. Lin Fan. Malubha mong sinugatan ang tagapagmana ng Chansuan Sect. Mga tauhan dito. Hulihin siya. Op. Ginoong punong lungsod. Si Xiao Shanju ang unang nanakit. Ang nakita lamang ng inyong punong lungsod ay si Xiao Chanju na ngayon ay malubhang nasugatan at walang malay. Punong lungsod Zhao, ano ang gusto mo? Ibigay mo ang iyong kaalaman sa paggawa ng bato. Sirain mo ang iyong sariling lakas. Maaari kitang patawarin ng inyong punong lungsod. Ganun pala. Gusto mo ang aking mana, Zhao Wuji. Karapat-dapat ka ba? Kawalang galang. Sugurin ninyo siya. Lin Fan, naglakas loob kang tumutol sa pag-aesto. Mayor Zhao, malinaw na pinag-interesan mo ang aking mana. Huwag mo nang pakitang tao. Sugurin siya. Patay man o buhay. Mayor Zhao, si Lin Fan ay honorary elder ng Stoneworkers Guild sa Resurrection House. Kung gagalawin mo siya, dumaan ka muna sa akin. Dan Chenzi, para lang sa batang ito. Makikipag-away ka sa munisipyo. Makikipag-away ka ba sa Stoneworkers Guild? Kaapat-dapat ka ba, Zhao Wuji? Mayor Zhao. Matandalin ay miyembro ng aming samahan. Sinumang gagalaw sa kanya ay kaaway ng buong samahan ng mga manggagawa ng bato. Si Lin Fan ay asawa ko. Ang angkanso ay handang mamatay para protektahan siya. Sage, alalahanin ko ang lahat ng nangyari ngayon. Napakagaling ni Laksamang Lin. Kahit ang mayor ay hindi siya kayang pahinain. Mabuti. Gumalaw na ang samahan ng anino. Ano ang balita? Waran ng pagpatay ito mula sa Shadow Society. Nasa listahan ang pangalan mo. Ito naman ay galing sa Sol Divorsec. Noong nakaraang milenyo, namatay ako dahil sa token na ito. Mukhang nakilala nila ang tunay kong pagkatao. Ang nasa kaliwa, akin na. Subukan natin ang bagong natutunang espada ng apoy mula sa bato. Bushuang, umatras ka sa sulok ng bakod. Ako na ang bahala. Kayong mga ito lang. Anong kleseng sining ito?
Sabihin sa amo mo, kung gusto niya akong patayin, magpadala siya ng mga karapat-dapat. Ginang Su, sumama ka sa amin. Huwag mo akong hawakan. Ito ang personal na bato ni Su Kingsu. Kung gusto mong mabuhay siya, mag-isa kang pumunta sa Black Wind Ridge. Ang samahan ng mga anino. Gusto mong mamatay. Kaibigang Lin. Lin Fan, dumating ka nga. Pa sa isang babae. Sulit ba? Nasaan si Kingsu? Dalhin siya rito. Linfan, umalis ka na. Ito ay isang bitag. Kingsu huwag kang matakot. Narito ako upang iwi ka. Ngayong wala sa inyong makakaalis. Siyam na pag-ikot, ikatlong, katawang hindi masisira. Anong klaseng pagsasanay sa katawan nito? Subukan natin ulit. Sino ka talaga? Ako ang taong hindi mo dapat ginulo. Ngayong araw, wala sa inyong makakaalis. Huli na. Hindi sakto lang para tapusin ito. Linfan. Akala ko hindi na kita muling makikita. Taang babae, sinabi ko nang ipagtatanggol kita. Natatakot ka pa rin? Hindi natatakot. Nanginginig pa ako sa takot. Linfan, bakit mo ako sinagip? Alam mong bitag iyon. Dahil ikaw si Kingsu. Linfan, parang nagugustuhan na kita. Tangahan ka, matagal na kitang gusto. Narinig mo ba? Mukhang delikado ito. Maraming bises na ginalit ni Lin Fan ang Chansuansek. Pupunta sina sa Houji at ang matandang elder. Ngayong ipinatawag ko ang mga pinakamahuhusay na sundalo ng lungsod. At mismong ang matandang elder ng Chansuansek ang tutulong. Talagang babayaan ni Lin Fan ang lahat ng ito. Lin Fan, binugbog mo ang batang Panginoon ng aming Chansuansek. Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Paliwanag. Si Xiao Chenju ang unang uminom ng ipinagbabawal na gamot. Karapat-dapat lang sa kanya ang nangyari. Kawalang galang. Pagsasama ng bato at sining ang pakikipaglaban. Paano ito posible? Sino pa? Impossible. Paano naging ganito kalakas ang basurang ito? Ayaw kong maniwala. Buti hindi ako sumabak.
At tandaan ito ng Tianzuan sect. Umalis na tayo. Mabuhay ang Dr. Lin. Walang katulad ang Dr. Lin. Anong doktor? Awagin siguro Lin. Dalubhasa sa sining ng bato. Numero 1 sa Yunjiao. Talagang kayang gumawa ng himala ng taong ito. Elder Lin, hindi Lin Fan. Ilan pa bang mga lihim ang itinatago mo? Mukhang tama ang pinili kong tao. Lin Fan, masyado kang nangahas ngayong araw. Malalim ang pinagmulan ng Tianzuan sect. Paano kung... Para sa'yo. Kahit gaano kalaki ang panganib, sulit ito. Ang daldal mo. Murong yan. Salamat sa pagdala ng mga mag-aaral ng Samahan ng Bato. Ako, ayoko lang na ang panghonoraryong matanda ng aming samahan ay mapahiya. Hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Ang bato na lumalamon ng kaluluwa na kinain ni Xiao Tianju ay pag-aari lamang ng sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. Mukhang hindi simpleng relasyon ang meron sila. Kapatid na Lin, magandang balita. Kapatid na Lin, may ipinadala ang mahaling pamilya mula sa gitnang rehiyon. Sabi nila, inimbitahan ka raw sa pagtitipon ng libong bato. Pagtitipon ng libong bato ang pinakamataas na pagdiriwang ng sining ng bato. Mukhang may kinalaman ang sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. Baka masama ang pakay nila. Hinahanap ko nga sila pa ang kusang lumapit. Lin Fan, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Paano nga ba manghugot ang lakas ng mga halamang ito? Ito rin ang dapat isaalang-alang sa pagluluto ng bato. Matagal na kitang gustong makilala, Ginoong Lin ako'y sugo ng maharlikang angkan ng gitnang estado. Inaanyayahan kita sa pagbabalik ng lahat ng bato sa pinagmulan sa loob ng 3 buwan. Interesado ang mahal na hari sa iyong kakayahan sa pagluluto ng bato at lakas ng mandirigma. Talagang may kinalaman ito sa sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. Salamat sa pagpapahalaga. Si Lin ay darating sa takdang oras. Kung gayon, aking babalikan ang mahal na hari upang iulat ang inyong kasagutan. Ingat sa paglalakbay. Lin Fan, kitang-kita na ito ay isang bitag. Mahal ang estado sa ng mga kaluluwa. Alam ko. Ngunit ito ang tanging pagkakataon upang malaman ko ang katotohanan. At saka, kung isipin nilang madadayan nila ako, masyado pa silang baguhan para doon. Lin Fan, ang gitnang estado ay hindi tulad ng estado ng yon. Malalim ang kapangyarihan ng sekta. Maging maingat ka. Salamat sa pag-aalala. Si Lin ay may sariling paraan. Kapatid na Lin, talaga bang hindi mo ako isasama? Ipagkakatiwala ko sa iyo ang bahay ng muling pagkabuhay. Magbubukas tayo ng sangay. Huwag mag-alala. Sisiguraduhin kong lalago ang bahay ng muling pagkabuhay. Lin Fan, halika na. Mauna na ako. Kapatid na Lin, maghihintay ako sa iyong pagbabalik. May pumapatay na hangin. Ano yan? Titingnan ko. Lin Fan, dumating na ang iyong katapusan. Ang samahan ng mga anino muli. Talagang hindi kayo mapapagod, ano? Iba na ito ngayon. Upang mapatay ka. Ang pinuno ay nagpadala ng 3 matandang mandirigma mula sa sekta ng mandirigma. Mabuti pa nga, susubukan ko sa inyo ang mga bagong teknikong natutunan ko. Sugod. Ako narito. Mag-ingat. Lin Fan, ngayon na ang katapusan mo. Mga mumurahing trick, parang mga langaw na ng asa sa leon. Bata, handa ka nang mamatay. Pinagsamang lakas ng bato at sining ng pakikipaglaban. Siyam na pag-ikot, paghahati sa kalangitan. Apoy ng bato, sumunog sa masasama. Estilong espada na matinding ginaw. Ayos lang ba kayo? Ito na pala ang gitnang estado. Talagang sikat nga. Kahit sino sa daan ay may lakas na antas ng guro ng pakikipaglaban. Ang gitnang estado, kuta ng sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. Kailangan mag-ingat. Malakas ang masamang hangin dito.
Malaki ang impluensya ng sekta. Mas malaki pa sa inaakala ko. Ginoo, tuloy po kayo sa loob. Linfan, dumating ka rin. Sino ka? Ako ang pinuno ng lambak ni Haring Gamot at kaibigan ng iyong guro. Yao Chen, buhay ka pa pala, matandang yan. Demonyong gamot, buhay ka nga, paano ako mauna? Linfan, ang pagbagsak ng iyong gurong si walang hanggang pinuno ng mga bato. Hindi aksidente. Bitag ito ng sekta at ng maharlikang pamilya. Isang bitag ang inihanda nila. Alam ko. Kaya nga narito ako. Ang pagtitipon ng lahat ng bato ay isang patibong. Gusto nila ang iyong pinagsamang lakas ng bato at sinin ang pakikipaglaban. At ang pamana ng walang hanggang pinuno ng mga bato sa iyo. Gusto nila? Tignan natin kung may buhay pa silang makuha ito. Parang yung guro mo noong araw ang dating. Ito ang token ng lambak ng mga manggagamot sa oras ng pangangailangan. Maaari itong mag-utos sa kapangyarihan ng lambak ng mga manggagamot. Ito ay kambal ng pinuno ng sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. Linfan, mag-isa ka sa paggawa at paglaban, walang kapantay. Maaari bang magpakita ka sa akin? Gusto ng mahal na hari na makakita. Si Linfan ay masayang sasamahan ka. Ngunit bago magluto ng bato, nais mo nang linisin ni Linfan ang bahay. Linfan, ano ang ibig mong sabihin? Ang taong ito ay kambal ng pinuno ng sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. 1,000 taon na ang nakalipas at silang sekta ng mga lumalamon ang walang hanggang pinuno ng bato. Ngayon, gusto nilang buluhin ang buong mundo. Bata, medyo may mata ka. Pero ngayong alam mo na. Huwag kang mag-asa na mabubuhay kang makaalis. Sugo, ikaw? Matandang hari. Akala mo ba talagang tinutulungan kita? Ikaw ay isa lamang piyesa sa aking laro. Ito. Impossible. Bata, isuko mo ang mana ng walang hanggang pinuno ng mga bato. Bibigyan kitang mabilis na kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng isang kambal. Kaya mo ba? Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking guro. Pupuksain ko ang kambal na ito. Bata, sa tingin mo ba makakalaban mo ako? Linfan. Ingat. Ganito lang ba ang kaya mo? Hindi pa sapat. Inanggap ni Linfan ang lahat ng pamana ng walang hanggang pinuno ng mga bato. Tutulungan kita ng aking buong lakas. Kaibigang Linfan, maipapasa ko sa iyo ngayon ang 1,000 taong kasanayan. Kahit mamatay ako, wala akong pagsisisi. Ganito pala ito ang kapangyarihan ng walang hanggang pinuno ng mga bato. Ito, ang presensya ng walang hanggang pinuno ng mga bato. Impossible. Patay na siya ng 1,000 taon. Ako ang muling pagkakatawang tao ng walang hanggang pinuno ng mga bato. Noong nakaraang 1,000 taon, tinalikuran mo ako. Ngayon, babayaran mo ng dugo. Siya ang walang hanggang pinuno ng mga bato. Mukhang magiging kawili-wili ang paligsahan ng mga bato ngayon. Si Linfan ang muling pagkakatawang tao na walang hanggang pinuno ng mga bato. Kaya pala napakalakas ng kanyang kakayahan sa paggawa ng bato. Demonyo! Ngayon, siguradong papatayin kita rito. Bata, isa lang akong anino. Talunin mo muna ako.
Sinaunang aklat ng pagluluto ng bato. Pagbabalik ng lahat ng bato sa pinagmulan. Masamang sining ng paglamon ng kaluluwa. Impossible. Paano ako matatalo? Anino ka lang? Anong karapatan mong magmalaki? Sabihin mo sa akin. Nasaan ang iyong tunay na katawan? Akala mo ba, bata, nanalo ka na dahil pinatay mo ang aking anino? Ang aking tunay na katawan ay naghihintay sa iyo sa lupain sa labas ng mundo. Muling pagkakatawang tao na walang hanggang pinuno ng mga bato. Kawili-wili. Lupain sa labas ng mundo. Mukhang ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Linfan, okay ka lang ba? Lin Zongxi, mali ako. Nalinlang ako ng sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. Pakiusap, patawarin mo ako. Mahal na hari, ikaw ang nagpasok ng lobo sa kulungan. Muntik mo nang ipahamak ang buong mundo. Ang trono na ito. Lin Dandun, walang kapantay ang kapangyarihan mo. Iniligtas mo ang lahat. Pakiusap, Lin Dandun, ikaw na ang mamuno sa lahat. Yan lamang ang aming tungkulin. Sobrang inyong papuri. Kahit mahusay ako sa sining ng bato at pakikipaglaban. Hindi ako sanay sa pamamahala ng isang bansa. Huwag muna natin pag-usapan ito. May mas mahalagang bagay ngayon. Ang katawan ng sekta ng mga kaluluwa ay nasa taas ng mundo. Maaari siyang bumalik anumang oras. Ako na ang haharap sa kanya. Lupain sa labas ng mundo. Linfan, sigurado ka bang pupunta ka sa lupain sa labas ng mundo? Ang tunay na katawan ng pinuno ng sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa ay nandoon. Kailangan kong pumunta. Ang lupain sa labas ng mundo ay puno ng mga hindi natin alam na panganib. Mag-ingat ka. Sasamahan kita. Sa pagkakataong ito, kailangan kong mag-isa. Pero, sige na, pag-uusapan natin pagbalik ko. Aalis na ako. Batang lalaki, dumating ka rin. Ang tagal kitang hinintay. Mabuti. May lakas ka. Tingnan natin ang reinkarnasyon ng walang hanggang pinuno ng mga bato. Gaano kalakas ka ba talaga? Ngayong araw, isa lang sa atin ang lalabas ng buhay. Pinilit mo akong gamitin ang ipinagbabawal na teknik. Ipagmalaki mo yan. Mamatay ka na. Anong ginagawa ninyo dito? Delikado. Umalis kayo rito. Kung mamamatay, sabay tayo. Hindi kita iwan.
Magtulungan tayo. Laban. Huminto ka. Mamatay ka na, matandang demonyo. Hindi ako makapaniwala. Kahit mamatay ako, hindi maglalaho ang sekta ng mga lumalamon ng kaluluwa. Lin Fan, huwag kang magkaroon ng anuman. Okay lang ako. Medyo pagod lang. Mahal, huwag kang magkasakit. Lin Fan, ang dali-dali mo naman. Hindi mo na inaasikaso ang mga bata. Kung ganyan pa, alis kami ng 3 at isasama ang mga anak. Ako na ang magpapalit ng lampin. Kaibigang Lin, magandang balita. Ang mga sangay ng bahay ng muling pagkabuhay ay kumakalat na sa buong kontinente ng Tiansuan. Mula sa walang kwentang lalaking asawa, naging walang hanggang pinuno ng mga bato. Sa paglalakbay na ito, kasama ko kayo. Ang sarap ng pakiramdam.